klaro naman, di ba, na pork ito. Klaro naman na election money ito, election budget ito, na pinabayaan mo na ang napaka-importanting mga programa ng gobyerno. Basic po na pangangailangan natin. Pero importante lang, magpatuloy sila sa paghawak sa poder. Yan po yan eh. Pero yun nga, kailan at kailan gigising ang taong bayan dito sa pagkakahimlay na ito? Pinaglololoko po tayo. Sabi nga ni Shelo, di ba? Pinaglololoko po tayo. Ginagago na po tayo. Ginagawa tayong mga tanga ng mga taong ito. Pero tahimik lang din po tayo. Kaya nangyayari ito kasi nga tahimik lang eh. Wala na hong nagpoprotesta talaga, as in nag-iingay. Pumunta ka sa kalye, well sa bagay, pag makisama ka sa grupo ng bayan, komunista ka na kaagad, hindi ba? Magprotesta ka, agad ka nang dudumugin ng kanilang mga trolls. Pero ganun na ho ba talaga ngayon? Hayaan na lang natin sila sa pandarambong na ginagawa nila. Panloloko po sa atin. Ang sarap pag-usapan nitong isyong ito. Kung maaari nga lang po, hanggang bukas tayo dito, Ria. True FM. Pero Manong Ted, yung kapangyarihan na pumili. Di ba? Nasa atin pa rin no? So sabi nga ni Professor Shelo Magno, sa May 12, please lang. Nasa atin pa rin kapangyarihan ang pagpili. Okay naman, dahil ikaw, ako, sila dito, pero papaano yung naandong Pilipino na butante na pumipila sa akap? Di ba? Paano yung butante doon na walang kaalam-alam kung hindi maghanap buhay at maghanap po ng ipanlalaman sa sikmura? Yung hindi niya alam ang isyong pambayan. Ang dami hong ganun eh. Mga kapatid, niloloko ng mga mandarambong na ito, lalo na yung pagkarami-rami po ng billboard, niloloko ng totoong mga mandarambong na ito at pinagsasamantalahan yung kamangmangan katangahan ng marami po sa ating mga kababayan. With all due respect, pinagsasamantalahan nila yung kahirapan, kamangmangan ng mga tao. Opo. Kaya ngayon, asahan na naman po natin nga, 'di ba, sa despite itong mga panawagan na ito, pumili ng tama, 'di ba? Ganun pa rin po pipiliin nila. Sila pa rin po. Kasi nga bulag sa katotohanan. At again, kaya tayo hindi umuunlad sa bayan na ito dahil po sa pinipili na mas nakararami sa atin ang hindi dapat nanunungkulan sa gobyerno. And that is the sad reality. Hindi ko ho alam kung sa lifetime namin, sa aking pong mga kahenerasyon, kung makakita ho tayo ng pagbabago. Hindi ko lang alam sa inyo, Ria, sa panahon ninyo. Sana. Nakakapagod na, Manong Ted. Na yung mga paghihirap, hamon na naririnig namin mula sa mas nakatatanda, yun pa rin yung dinaranas namin. Parang hindi nagbabago, no? Wala talagang pagbabago kasi nga sila pa din. At kung maaari nga, sabi ko, ang sarap isa-isahin itong mga to. Saan kaya kinukuha yung pondo? Pang billboard, pang commercial, wala pang eleksyon, wala pang kampanya. Diba? Nako, Diyos ko po, Panginoon. Tandaan po natin na ngayon sa mga panahong ito, huwag natin pag-usapan ng plataforma. Ang unang tanong, ano ba ang negosyo ninyo? Ano ba ang interest ninyo? Opo, sa paglilingkod daw sa gobyerno. Ang pinakamainam nga ngayon lahat ng tumatakbo na nasa posisyon na ngayon, lahat ng kung ano man ang posisyon, opo, ngayon tumatakbo, sige nga, ilabas ninyo ang inyong SALN. Labas nyo lahat ang statement of assets ninyo. Ilantad ninyo noon saan ka nakatira, ngayon saan ka nakatira, ilan sasakyan ninyo, ilan ang ari-arian ninyo. Opo, yun ang pinakamaganda. Opo, kasi doon pa lamang malalaman mo na ang itong taong ito ay magnanakaw sa gobyerno. Yumaman sa pwesto. Opo, sa ngayon pa lamang, yun ang pinakamagandang tanungin dito ho sa mga naghahangad daw maging lingkod bayan o maglingkod pa sa bayan. Labas ninyo lahat ng SALN inyo. Kaso lang, wala ho namang ding, di ba, nagtatanong ng ganon. Sa amin nga din dito, sabi ko, magkakaroon ba tayo dito ng
ng one-on-one interview sa mga kandidato pati sa mga party list. Eh baka walang pumayag sa atin. May papayag ba dito na ang unang katanungan ko, ano ba negosyo nyo? Papayag ba yung kandidato? FM. O Mr. Candidate for Senator, pwede bang ilabas mo salin mo? Pwede bang malaman ngayon saan ka nakatira ngayon? Ha? Saan ka nakatira ngayon? Dati ba saan ka? Hindi natin sa minamaliit o inaakusahan ka, pero dahil ikay naghahangad maglingkod sa bayan, maging transparent ka sa buhay mo. Iba hong usapin yun kapag pribadong individual. Pero ikaw na gustong maging senador, for example. Oo. Sige nga. Oo. Gaano ka ngayong kayaman? Kung nakaupo ka sa pwesto. Sige nga, ilantad mo nga. Opo. Magpakatotoo po tayo dito. Dapat ganun. Ang ating tanungan hindi yung ano ang plataforma mo, anong gagawin mo, anong panukala mo, anong ganito. Hello, pinaglululoko tayo niyan. Lahat yan ipapangako, lahat yan sasabihin. Opo, para ka ma-impluwensyahan. Tama na naman. Totoo. Di ba? At totoo dito. Oo, ngayon gaano karangya ang buhay mo? FM. Saan ka kumuha ng pera mo? FM. Di ba? Oo. Paano mo binubuhay ang mga anak mo sa labas? FM. Paano mo binubuhay ang sangkaterbang pamilya mo? FM. Saan ka kumukuha ng pambayad sa mga alalay mo? FM. Gaano nakalaki ang ninakaw mo?